Hello mga kabute, welcome to my vlog. Ngayon ay gagawa tayo ng F0 o mother spawn ng kabuting saging. Direct to the substrate procedure. Ito yung linalagay sa planting spawn para makagawa ka ng F1. Bale, ito yung naging resulta sa video na ginawa ko ngayon. Ang substrate sa paggawa ng F0 at F1 ay pwede din sa paggawa ng oyster mushroom fruiting bags. 2-in-1 same substrate. Pwede sa paggawa ng F0 at F1 ng kabuting saging at paggawa ng oyster mushroom fruiting bags. Panuorin hanggang matapos ang bidyong ito para masundan ang paggawa ng F0 at F1 at oyster mushroom fruiting bags. At alamin kung ano ang pinagkaiba nila para makagawa ng binhi ng kabuting saging at magiging oyster mushroom fruiting bags. Ang pagkakaiba lang nila ay kung ano ang linagay mong tissue o spawn sa substrate. Pero parehas ang mga substrate na ginamit natin. Panuorin nyo hanggang matapos mga kabute. Ito ay pwede nyong i-business sa inyo. Pwede kang magbenta ng kabuting saging binhi at fresh mushroom kapag nagpatubo ka na. At oyster mushroom fruiting bags at ang magiging bunga nito. O oyster mushroom fresh. Yung intro kanina, yung nakabote, yun yung F0. Ito naman ay F1. Kung mapapansin nyo, meron siyang spider web or yung sapot-sapot. Ito yung didikit sa pagtamnan natin para may tutubo na kabuting saging. Yan ang mga naging resulta sa bidyong ito. Kaya panoorin nyo mga kabute. Kaya let's go. Ito naman yung oyster mushroom fruiting bags. Pag puno na siya ng mycelium, pwede na natin buksan o patubuin. Ika 7 days pa lang niya. Hintayin natin hanggang mapuno ito. Parehas lang na substrate din ang ginamit natin sa paggawa ng oyster. Kaya tignan kung ano ang pinagkaiba nilang dalawa. Kaya simulan na natin mga kabute. Ang mga kailangan natin sa paggawa ng binhi ng kabuting saging at oyster mushroom ay 78 kilos sodas. Yan. Maraming nakukuha sa mga furniture shop o naglagarian ng kahoy sa inyo. At 30 kilos na rice bran o darak. Yan. Ihalo natin sa kusot. Paghaluin ang mga sumusunod, 78 kilos sodas at 30 kilos na darak o rice bran. At mamaya lagyan natin ng 1 kilong brown sugar. At kung may molasses kayo, pwede nyong gamitin. Kung wala, brown sugar na lang, mas madaling mahanap, nasa store lang natin na malapit. So, bale ganyan yung paghahalo ko. Mamaya, lagyan natin ng apog. Dapat yung gamitin nyo po ay hydrated lime. Kung walang hydrated lime, agri lime. Yan, apog po. 1 kilo po yan. Mamaya, haluin natin ng mabuti. Baliktarin ng 3 beses. Kung napanood nyo na yung vlog ko na paggawa ng oyster fruiting bag, yung pagkompos, parehas lang po siya. Pero mamaya, may gagawin natin para o idadagdag para makagawa tayo ng binhi ng kabuting saging. Haluin mabuti ang 78 kilos sodas, 30 kilos rice bran, 1 kilo brown sugar at 1 kilong apog. Tapusin ang bidyong ito para masundan kung paano ko ginawa yung paggawa ng kabuting saging binhi at oyster mushroom na parehas lang ang ginamit. Sigurado guys, kapag masundan nyo, kapag matapos nyo ang bidyong ito, pwede nyong maging business o pagkakitaan. Pag nahalo nyo na yung mga ingredients, lagyan ng tubig. Yung paghahalo ay parang paghalo ng semento. Dapat po yung basang-basa po siya talaga. At mamaya, baliktarin natin ulit ng 3 beses. Tapos takpan natin ng trapal para mag-init at makumpos ito. I-compose natin ito ng 30 days. Balik tayo sa topic natin kanina guys. May kita ba sa pagmamashroom? Malaki ba ang kita nito? Ang sagot ay oo.
Alam naman natin ang mushroom ay isa sa pinakamahal na pagkain. Ang 1 kilong oyster mushroom ngayon ay 180 to 250 pesos. Kapag sa mall, umaabot pa ng 400 pesos to 500 pesos. Ang kabuting saging ay umaabot ng 400 to 700 pesos. Sa 1 kilo po yan. Gusto ko lang i-share sa inyo guys kung paano gumawa ng binhi ng kabuting saging at oyster fruiting bags para kumita ang nanonood dito. Madali lang gawin guys, puro waste material ang gagamitin natin. Tulad ng kusot, dahon ng saging at rice straw. Ang mga dahon ng saging at mga dayami ay madalas nilang sinusunog. Di na nila alam na pwede pala itong pagkakitaan, tulad ng paggawa ng binhi ng kabuting saging at oyster mushroom na pwede nilang ibenta. From waste material turn into pera, mga kabuti. So, kapag nailagay na natin ang ingredients, tapos nalagyan na natin ng tubig, ilagay natin sa gilid. Ilagay sa hindi nauulanan, mga kabuti. I-compose ito ng 30 days. Baliktarin natin ng every 7 days. For example, nag-compose kayo ng January 1. Baliktarin nyo sa January 7, 14, 21. Tapos sa ika-30 days, pwede na kayong mag-bagging o mag-mix sa gagawin natin mamaya. Takpan ng trapal para mag-init ito. Kapag ika-30 days na ito, bago natin gamitin mamaya guys, i-check ang moisture content nito. Tulad ng pagpiga. Kapag piniga mo, walang tubig na lalabas. Pero kapag may lumabas na tubig sa inyong kamay, over moisture. Dapat yung katamtaman lang. Kapag nakakompose ka na ng composted sodas natin, kapag meron na tayong composted sodas, ang gagawin natin ay kukuha tayo ng banana leaves. I-chop natin ito guys. Kapag kumuha kayo ng daon ng saging, dapat ay yung nakabitin pa lang sa puno niya guys. At kukuha pa tayo ng rice straw o dayami. Tadtarin natin ito din guys. At yung dayami na gagamitin natin ay dapat yung hindi naulanan pa, mga kabuti. Para wala pang amag na ibang nabuhay sa gagamitin natin. Kaya kapag ganihan na sa inyo, pwede nyong iimbak. Kapag nakatadtad na tayo ng banana leaves at dayami, ang gagawin natin ay ibabad natin ito. Ibabad natin ito sa tubig na merong hydrated lime. Dapat yung apog na gagamitin nyo po ay yung hydrated lime po. Mabibili ang hydrated lime sa Shopee or sa Lazada. Nasa Lazada yan. Lagyan natin ng tig-4 na dakot yung isang balde. 4 na dakot guys, mga kabuti. At ibabad natin mamaya ng 12 hours. Cold pasteurization ang tawag po dyan. Ang hydrated lime ay may kakayahan po kasing magtanggal ng acidic sa mga rice straw at banana leaves natin. Kaya ang irerekomenda ko na gamitin natin ay dapat yung hydrated lime lang po. So ayan, mamaya lagyan natin ng banana leaves at yung rice straw. Bale, tig-1 laundry basket po yung linagay ko kada isang balde. Ay oo pala guys, kung bago ka pa lang sa channel ko, mag-subscribe ka na at i-click ang notification bell para updated ka sa mga susunod na gagawin ko. Madami pa akong ituturo sa inyo guys, tulad ng paano alagaan ang mga fruiting bags, paano isabit, at paano natin ito iproseso na gawing mushroom chips. Mushroom chicharon po. Para kapag hindi mo siya nabenta ng isang araw, pwede mong i-process para tumagal pa yung mushroom mo. Kaya mag-subscribe ka na guys. Kapag ginawa mo yon, salamat po. Ibabad natin ng 12 hours. After 12 hours, i-drain natin ito. Bale 12 hours yung hihintayin natin guys.
So, ayan. After 12 hours, i-drain o patiktikin natin ito ng 30 minuto. At pagkatapos ng 30 minuto, dapat pigain nyo po. Dapat yung pagpiga ay parang pagpiga ng nyog. Para maiwasan natin ang over moisture. Para mas maganda ang gagawin natin para mabuhay yung amag. So, ayan, na-drain natin. Hintayin natin ng 30 minuto guys, mga kaamag, mga kabuti, mga friends. After 30 minutes, pigain natin. So, bali ganyan yung pinagpiga ko. Dapat yung talagang piniga mo siya talaga guys. At ibilad natin sa araw ng konti guys, mga kabuti. At pagkatapos natin may bilad konti, lagyan ng tig 1/4 na brown sugar. Haluhin ng mabuti. Ang paglalagay ko ng darak, kunting darak at brown sugar, parang ganyan guys. Kunti lang yung darak na dinagay ko. Tapos lagyan natin ng brown sugar. Mamaya, yung composted sodas ay kukuha tayo. At i-mix natin sa dyan po. So, ayan. Lagyan mo muna natin ng brown sugar. Meron pala akong page sa Facebook. Kaparehas din ng channel ko yung name po. Franz TV. Pwede nyo pong i-like yung page na yon para maging update ka sa mga susunod na video ko. Ilalagay ko yung link doon kapag hindi ka nakabukas sa YouTube. Pwede mo yung makita po doon. Ayan. Pag nailagay na natin ang darak, tapos brown sugar, haluin natin ng mabuti. Haluin ng mabuti ang rice straw tapos yung banana leaves para maganda yung pagka-mix ng gagawin natin para pantay-pantay po. So, ayan. Kuha ng 50% kusot, 50% na banana leaves paghaluin ng mabuti. Yung ikalawa, 50% tapos 50% na dayami. Haluin mabuti po. Yung ikatlo, 25% na dayami, 25% na banana leaves, 50% na composted sodas. Yan. Bale, 5 proseso po ang gagawin natin. Yung isa naman ay pure banana leaves at pure rice straw o dayami. Nakuha po. Para sa kabuting saging binhi natin na F0, dapat may buti pa kayo na ganyan. Butasan ng lansa yung sa taas niya or yung takip. Para kapag iluluto natin mamaya, may paglabasan ng singaw o pressure para hindi bibitak kapag linuluto natin guys. Ayan. Ganyan. Madali lang makahanap ng mga ganyan mga kabuti. So, ayan. Tapos, ang mga kailanganin natin ay PVC pipe uno size. Cotton waste. Kung walang cotton waste, pwede yung papel na lang ang gamitin natin. Tapos, PP bag 6x12 size. Meron din sa Shopee yan or Lazada. Bale, kanina, yan yung mga pinaghalo natin kanina. 50% sodas, banana leaves, 50% dayami, tapos kusot. Yung ikatlo naman ay tag 25 tapos 50% na sodas. Yung isa naman ay pure rice straw o dayami at pure banana leaves. Nakuha po. Ayan. Ilagay natin sa bote yung mga ginawa natin, yung mga substrate, tapos ibag yung mga iba sa PP bag 6x12 size. So, ayan, habang naglalagay tayo, guys, shout out pala kay Master Lugin ng Bulacan. Hello, Master. So, yan yung nilagay natin sa bote. Dapat wag nyo pong punuin. Mga nasa 3/4 lang po sa isang bote. Ayan yung mga ginawa natin. Binuot sa bote, tapos nasa PP bag.
Yan. Yun. Yan yung rice straw na may compost. Tapos meron din sa PT bag. At yung ikatlo naman ay yung 25-25-50. Tapos binag ko din po siya. Yung ikaapat ay yung pure dayami. Tapos binag ko din po siya ng 6x12. Tapos yung last is pure banana leaves. Mamaya makikita nyo kung paano ko ginawa, kung pwede sa oyster at pwede sa binhi ng kabuting saging. Kaya hintayin nyo guys hanggang sa dulo. Bale, lahat ng nagawa natin ay 16 pieces yung nasa bote. Tapos 24 pieces naman yung naka-plastic. Sa isang basket na dayami at isang basket na dahon ng saging. At linagyan natin ng mga kusot. Tapos gumawa pa ako ng iba para mapuno natin yung drum. Iluluto natin yan mamaya. Ito yung steamer na ginawa ko. DIY lang po. So bale isang dangkal lang yung taas niyan. Tapos ilalagay natin dito sa drum. Medyo luma na yung drum ko. Pwede pa naman gamitin. Mga isang taon na po yan. Pwede pa po. Nasa 700 to 750 lang po yung isang drum ang pagbili ko po dyan. Pag nalagay na yung steamer, tapos lagyan natin ng tubig. Tapos mamaya lagyan natin ng sako para hindi dumikit yung mga plastic na ilalagay natin, para hindi siya masira. Yan, ilagay natin sa drum. Dapat yung paglagay po ay nakatayo lang, pataas po, hanggang mapuno po. Tara, ilagay natin guys. Meron pala akong page group sa Facebook. Kung gusto nyo pong mag-join po doon, pwede po. I-search nyo lang po yung ito po, France TV Mushroom. Tapos yung isa naman ay Magkakabutihan France TV. So, join ka sa group ko po. Shout out pala kay Sir Rod ng La Union, tapos si Mentor Hernani ng Agoo La Union. Mga master. Pag nailagay na natin, kapag puno na, iluto natin ito ng 8 oras o steam o pasteurize ng 8 oras. Tuloy-tuloy yung apoy dapat. Tapos, lagyan po ng plastic. Tapos, tusukin sa gitna para dun lalabas yung pressure, para hindi sisingaw yung iluluto natin, para mas maganda. Ma-maintain natin ang init sa loob ng drum. Gumamit ako ng gasol sa pagluluto. Naubusan po kasi ako ng kahoy. Kaya gasol lang. Pero kapag madaming kahoy sa inyo, pwede nyo pong gamitin na pagluto po yun. So ayan, kapag after 30 minutes na kumukulo na yung iluluto natin, magbilang ng 8 oras. Dapat yung apo ay dapat tuloy-tuloy lang po. After ng 8 oras, yan, naluto na po yan. Medyo mainit-init pa. Mamaya, ilagay natin sa, or tanggalin, ilagay sa malinis na lugar. Hintayin natin ng 24 hours bago tayo gumawa ng F0 ng bulba at F1. At maglagay ng oyster spawn sa gagawin natin. Unahin natin ang paggawa ng F0 ng kabuting saging or bulba mushroom. Bale, yung ideal na gagamitin natin ay yung bilog pa lang na kabuting saging. Yung hindi pa nakabuka, mga kabuti. Ito yung mas maganda na gagamitin natin. Tara, mag-cloning tayo guys. Kapag nasanitize mo na yung environment mo, tapos yung kutsilyo na gagamitin mo, balatan natin ang kabuting saging. Dapat po, wag nyo pong hawakan yung tissue ng mushroom para hindi makontaminate, para mas sure na mabubuhay yung gagawin natin. Bawal po magsalita kapag nagti-tissue culture po tayo or nag-cloning.
Yan. Bale, ganyan po yung paggawa ko. Lagyan lang ng isa or dalawa or tatlo yung isang bote, mga kabuti. Ganyan yung ginagawa ko kapag gumagawa ko ng F-Zero. So, medyo madali lang guys. Kailangan natin ng tissue ng mushroom para makagawa tayo ng F-Zero ng kabuting saging. Bale, yung 16 pieces na bote, 4 yung kabuting saging. Bale, lagyan natin lahat guys. Ayan. Binalatan na natin ulit yung ikalawang mushroom. So, yan guys. Bawal po natin hawakan yung tissue Sa isang bote, 2 or 3 ang ilalagay natin. Yan. Ganyan po. Ang ikalawang gagawin natin ay gagawa tayo ng F1 Bulba spoon. Bale, yung F0 ang gagamitin natin sa paglalagay ng spoon sa plastic. Bale, same substrate yung ginawa natin. 2-in-1 na po yun. Pwede sa paggawa ng F0 sa bulba, paggawa ng F1, tapos oyster mushroom fruiting bags. Ito yung unang ginawa ko na F0. Kapag may F0 ka na, pwede ka nang gumawa ng F1. Ang paglalagay ng F0 sa plastic ay 1 kutsara lang po sa isang plastic. So, yan, yung nakabote F0 po yan. Magiging F1 yung nakaplastic. Nakuha po. Bale, 1 kutsara lang po yung isang plastic. Kapag nakagawa ka ng F0 tapos F1, maghintay ng 15 days bago mo siya gamitin. For example, gumawa ka ng March 1, March 15, pwede na po yun. Tapos March 15 to 30, dapat gamitin mo na yung F0 tapos F1 mo para hindi pa mag-over matured o ma-expire ang gagamitin natin. So, kapag nag-clone na tayo ng F0 tapos nakagawa ng F1, maghintay ng 15 days bago mo siya gamitin, mga kaamag, mga kabute. Ang ikatlong gagawin natin ay gagawa tayo ng oyster fruiting bag. Yan ay F1 o binhi ng oyster. Bale, ang nagkaiban lang ay yung paglalagay ng uri ng binhi. Pero magkaparehas yung ginamit na natin substrate. Bale, 2-in-1. Same substrate. Pwede sa paggawa ng kabuting saging at paggawa ng oyster mushroom fruiting bags. Nakuha po. Bale, yung isang boteng ganyan po, yung lapad or ketchup, 25 pieces yung magagawa po yan. Sa isang fruiting bags, maglagay ng 1 kutsara per bag po. Yung pure sodas na ginawa natin pala, yung na-compose, ay hindi pwede po yun sa paggawa ng kabuting saging binhi. Sa paggawa ng oyster fruiting bag lang po yun. Kasi wala tayong hinalong banana leaves at dayami. Pero kapag naglagay ka ng dayami, banana leaves, ay pwede sa kabuting saging at oyster fruiting bags. Ayun. Kapag tapos na tayong mag-spooning, ilagay sa malinis na lugar. Hintayin ng 21 days bago siya ma-fully ramified o ma-colonize. Yan yung unang mga ginawa natin. Pwede nyo pong lagyan ng papel. So, pero sa akin di ko na linalagyan. Ito yung mga naging resulta sa mga ginawa natin. Bale, 15 days na yung F0, tapos yung planting spoon, tapos yung oyster mushroom fruiting bags. Pag 15 days, pwede mo na siyang itanim. Tapos, sa loob ng 15 days mo din siyang pwedeng gamitin para hindi mag-over matured. Ito naman yung oyster mushroom fruiting bags. Hintayin na pumuti lahat bago buksan. Bale, malapit na siyang mapuno. Yung kabuting planting spoon natin, magtanim tayo dito sa munting farm ko, malapit sa highway. Mag-business tayo dito. Magtanim tayo, guys. Ito, guys, papakita ko sa inyo. Sa susunod na videos ko,
magtatanim tayo using straw or dayami. Dahon ng saging, banana trunk, at water hyacinth. Subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa susunod na videos ko. Maraming salamat mga kabuti.